Kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Nakapuntos si PJ Washington ng 2 3-pointers at 8 pang puntos habang ang Dallas Mavericks ay nagkaroon ng 22-2 run sa ika-4 na quarter upang dumikit ang 21-point deficit patungo sa 1 puntos ng Boston Celtics. Maaring hindi mukhang kahanga-hanga ang mga numerong ito, ngunit kung iisipin ito sa konteksto, sa unang 3 quarters ng Game 3 ng Finals, ang Mavericks na hindi sina Kyrie Irving o Luka Doncic ay nakapuntos lamang ng 19 points. Ang 3-pointer ni Washington sa natitirang 1.04 sa ika-3 quarter ang kauna-unahang nakitang naipasok ng sinumang Mavericks na kahit si Doncic o Irving ay hindi nagawa ito sa buong gabi. Desperado ang Dallas na magkaroon sa kahit sino na makapuntos maliban sa kanilang superstar duo. Ang sandaling iyon ang nagbigay ng halos pagkakataon sa Mavs na manalo sa Game 3. Ganyan ang uri ng serye para sa Dallas. 4 sa 6 na nangungunang scorer sa serye ay mula sa Celtics at malamang na 5 sa 7 kung nakapaglaro si Kristaps Porzingis sa Game 3. Si Doncic ang nanguna sa puntos para sa Mavericks sa lahat ng 3 finals games. Ang Celtics ay nagkaroon ng 3 magkaibang nangungunang scorers, si Jaylen Brown sa Game 1, Jrue Holiday sa Game 2 at Jason Tatum sa Game 3. Ang ideya na ang Celtics ay mas malalim kaysa sa Mavericks ay hindi na bago, ngunit ang serye na ito ay nakatuon sa mahusay na trabaho ng Celtics sa pagputol ng ilang uri ng play na nagbibigay buhay sa mga role players ng Dallas sa opensa. Isipin lang kung paano nakarating dito ang Mavericks. Noong hinarap nila ang Oklahoma City Thunder sa ikalawang round, ang pang-4 na rank sa depensa ng liga ay nagpasya na itrap sina Doncic at Irving at pinilit ang mga supporting cast ng Dallas na gumawa ng paraan na talunin sila. Komportable ang Mavericks sa ganitong setup. Nag-average sila ng higit sa 16 corner 3-point attempts kada laro. Kahit na tumama lamang sila ng 36.1% dito, ang volume ay napakataas na sa huli ay naging sanhi ng pagkatalo ng Thunder nang si Washington at Derrick Jones Jr. ay hindi umiinit sa Thunder mula sa malayo. Sina Derek Lively at Daniel Gafford naman ay ang nagtatrabaho sa ilalim ng rim. Ang mga double team kay Doncic ay nag-open ng lob after lob at ang mga bigs ng Dallas ay nagtuloy-tuloy sa halos 11 restricted area field goal attempts kada laro sa serye laban sa Thunder. Kinuha ng Celtics ang kabaligtaran na approach na ito maliban sa isang bahagi ng Game 2, tumanggi silang i-double team si Doncic. Bigla lahat ng mga high value na shots ay nawala. Wala ng mga lob na available at sina Lively at Gafford ay bumaba sa 7.4 restricted area shots per game. Mula sa higit sa 16 corner 3-point attempts kada laro sila ay bumagsak sa napakababang 4.7. Sa pamamagitan sa paglimit ng 2 shots na iyon, halos na disarmed ng Celtics ang bawat Maverick maliban kay Doncic at Irving. Ang buong inaasahang opensa ng Dallas ay batay sa paggamit sa kanilang 2 superstar ball handlers upang ilagay ang depensa sa rotation. Ito ang nagiging dahilan upang maging viable ang mga role players sa defense first. Lahat sila ay nakuha ng Dallas sa medyo mababang presyo dahil hindi sila shot creators. Maaari lamang silang gumawa ng magagandang shots na binibigay ng iba. Ngunit kung maaring magdepensa ang Boston nina Doncic at Irving sa one-on-one, hindi kailanman makikita sa rotasyon ang depensa. Sina Washington at Jones ay hindi na open sa mga sulok. Sina Lively at Gafford ay nawawala ang kanilang mga lob. Bigla ang mga available shots sa kanila ay mga mahihirap. Kung nais ni Jones na mag-shoot mula sa itaas ng arc o kung nais ni Washington na mag-post up ng isang tao, kaya itong pigilan ng Celtics. Maaring isang pangatlong tunay na shot creator ang makakapagresolba sa ilang mga issue na ito para sa Mavericks. Ito ang dahilan kung bakit binabayaran nila si Tim Hardaway Jr. ng halos $18 million upang gawin ito. Sa unang kalahati ng season, siya ay nagawa ito ng maayos. Nag-average si Hardaway ng higit sa 18 points mula October hanggang January. Bumagsak siya sa 9.2 sa 35.7% mula sa field mula Pebrero pataas. Sinubukan ng Mavericks na bawasan ang issue na ito sa pamamagitan sa paglipat sa kanyang minuto kay Jaden Hardy ng mas maaga sa postseason, ngunit si Hardy ay 21 pa lamang. Na may edad 21 o mas bata ang nag-average ng double-digit na puntos sa isang championship team. Ito ay sina Kobe Bryant, Magic Johnson, Jamal Wilkes, Tony Parker, Vern Mikkelsen, Johnny Davis at Rajon Rondo. Hindi ito makatwirang expectation para kay Hardy sa yugtong ito sa kanyang career.
Maaaring nagkataon lang na masama ang timing para sa Dallas. Isang taon na mas maaga para kay Hardy at isang taon na huli para kay Hardaway. Mahahalagang itanong din kung ang hyper-heliocentric na opensa ng Dallas ay talagang magbibigay daan sa mga supporting players na patuloy na maka-score sa rate na kailangan ng Mavericks upang manalo sa seryeng ito. Ang pag-score ay kadalasang isang sining ng ritmo. May sapat bang mga shot na available sa labas ng mga sulok upang makapag-init ng kahit na isang microwave scorer? Ito ba ay isang player archetype na kayang i-invest ng Dallas kapag naglalaan na sila ng maraming resources kina Doncic at Irving? Mahirap sabihin. Ngunit ang egalitarian Celtics ay ang nananalo sa unang 3 laro bilang isang team at mas malalim pa ito kaysa sa inaasahan bago ang serye. Buong season ang top end depth ng Boston ang pinakapinagdiriwang nakatangian nito. Maaaring wala silang top 5 na player tulad ni Doncic, ngunit mayroon silang 5 at marahil 6 na players na maaaring ituring na kabilang sa top 50. Ngunit ang mga hindi kilalang bench players ay kasing impactful para sa Boston. Si Sam Hauser ay nakagawa ng higit pang 3 sa serye na may 5 kaysa sa lahat ng mga reserve ng Mavericks na pinagsama na may 4. Si Xavier Tillman ay naglaro ng 11 minutes mula sa bench sa Game 3 dahil injury si Kristaps Porzingis. Nanalo ang Celtics sa laro ng 7 at nanalo ng 9 sa minuto ni Tillman. Kaunti lang ang hinihingi nila sa kanilang mga supporting players, kaya't nagagawa nilang umunlad sa mga roles na akma sa kanilang mga lakas. Lahat sa kanilang mga reserves ay kayang gampanan ang depensa. May sapat silang shot creation mula sa maraming lugar upang masiguro na ang mga reserves ay laging malimit ang sarili sa mga magagandang shots. Na-trail ang Mavericks ng 3 puntos nang ma-foul out si Doncic sa larong ito na may 4.12 minutes ang natitira. Natalo nila ang huling 4 na minuto sa 4 pang puntos. Nagresulta ito sa isang malinaw na kaibahan. Nakaligtas ang Celtics sa buong laro ng walang Porzingis. Ang Mavericks ay hindi man lang nakaligtas ng ilang minuto ng walang Doncic. Maaaring hindi fair na hingin ito sa kanila at hindi naman tulad sa ginagawa ni Porzingis para sa Boston na katulad sa ginagawa ni Doncic para sa Dallas. Ngunit iyon mismo ang punto. Ang Celtics ay narito dahil matagumpay nilang binuo ang isang roster at scheme kung saan walang sinumang hinihingan ng higit sa kanilang makakaya. Ang Mavericks ay malapit ng matalo sa seryeng ito dahil ang kanilang supporting cast ng mga specialists ay madaling ma-neutralize. Sa katunayan sa laro na ito, tanging si Luka lamang at Irving ang nag-stand out sa laban sa scoring na may 35 points at nag-viral ang quote ni Jaylen Brown pagkatapos niyang sinabing si Kyrie ay naging kahanga-hanga ngayon. Yun raw ay ang vintage Kyrie performance. Kaya lang hindi ito naging sapat. Para naman kay Luka, nag-trending rin ang isang pang-iinsulto ng mga Boston fans nang ginawa nila ang joke na ito sa media. At ngayon, siya ay nag-iwan sa salitang ito ngayon. I think the number is 156 teams been down 3-0 in a series. Not one has come back yet. Having come so close tonight with that sort of best punch you through, how do you get into the right mindset to be able to get one on the board in Game 4? Yeah, I mean, like I said, it's not over till it's over. So we just gotta believe. Like I always say, it's first to 4. We're gonna stay together. We lose together, we win together. So we gotta stay together. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Makakabangon kaya ang Mavericks sa 3-0 deficit o magtatapos ang lahat sa sweep? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.